political prostitutes. Pangunahin po sa kanila yung kanilang galit, ngit-ngit, poot sa Duterte brand of leadership. Kanya ginagawa nilang lahat para matisod, mapatid si VP Inday Sara Duterte. They are doing injustice to us Filipinos. Sila po'y pasahod natin. Subalit sila'y pabigat na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron lang po tayong ginamit na external microphone. Pakiabisuhan niyo po ako kung hindi po tayo techie, kung gumagana yung ating mikropono. Kaya batiin ko muna yung ating kasama, no, si Jaya Agria. Hello attorney and to all who are here. Ingat ang lahat, waiting the live from Hong Kong. Ganon din si Polly Duces. Magandang hapon, Attorney Vic. At malinaw, thank you Polly Duces, at si Bargain Shopper and Arnold Labrador, si Narina Nico. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw po ng linggo, March 23, 2026 at 5:02 na po ng hapon. Magandang hapon sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino, yung overseas Filipino workers at Filipino migrants, saan man po kayong panig ng mundo. Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre yung ating pong team replay na lumalakas at palaging humahabol ang team replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pahina, ang inyong pong pahina, ang Tinig Maisog. Dito po ay ating parte ng ating advokasya ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, mamulat ang inyong kaalaman at nalalaman sa mga mahalagang usaping panlipunan upang nang sa ganon, lahat po tayo ay kasali sa pamamagitan ng pagbuo at makabuo po kayo ng isang matalino na papanahon, matapang at malayang opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. Hindi po kinakailangan na ang inyo pong mabubuong opinyon, tindig, prinsipyo at paninindigan ay katulad ng sa akin. Ang importante po, mabigyan kayo ng timely, relevant information sapagkat ito po ang ating ambag sa ating inang bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat. Sana yung mga nasa Facebook, patuloy po sana kayo mag-engage. Ang inyong comment, ang inyong reaction, mag-like, mag-share. Importante po yung share at mag-follow. At ganun din po yung nasa YouTube. Sana po ipatuloy ang inyong pagsubaybay at pagsuporta. Sana po ipatuloy kayong mag-comment, mag-react, mag-share, at mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. At nang sa ganun, ay marami po tayong mapag-usapan. Kagaya po, ngayong hapon ay araw po ng Lunes, again March 23, it's already 5:04 p.m. Paintulutan po ninyo ako na samahan kayo saan man po ang inyong paglalakbay ngayong hapon dito sa Pilipinas o anuman po ang ginagawa ninyo sa ibang bansa. At yung team replay, kung anuman po ang inyong gagawin mamaya pagka kayo po'y nakahabol na. Yung mga nasa sasakyan, pahintulutan po ninyong samahan ko kayo. Bagamat gumaang yung traffic, ngayon po yung rush hour. Maiksing kwento lamang. Alam ho ninyo, lalo na yung mga kabataan ngayon, dati ho kasi may totoong rush hour. May rush hour talaga dati. Ang rush hour ho, yung 5 to 7. Kaya po yung mga kaidaran ko siguro at yung mga mas may edad po sa akin, alam nila yung 5 to 7, yan yung mga happy hour kung tawagin. Nag-o-offer po ng buy one drink and get one free yung mga bar, yung mga restaurant. Kasi nga po, yung 5 to 7 window na yan in the afternoon, ay dagsa po yung mga sasakyan na palabas ng opisina, lalo na po sa Makati, pauwi. Pero pagdating po ng 7 hanggang late ng gabi, maluwag na ho. Ngayon po, bago sumiklab yung gulo dyan sa Middle East, dahil nga po itong sugod ng Amerikano, wala na pong rush hour. Oras-oras, araw-araw, rush hour, pati Sabado, Linggo. Ito po siguro yung, hindi po siguro, ito po, nakakatiyak tayo, yung epekto ng patuloy lingguhan na hindi po maliit, kundi napakalaking halaga
ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasunod po nito, if you may trace back a little, yung atin pong past podcast, sabi ko nga tidal wave of inflation. Hindi po natin hinihingi dahil sapul po tayo lahat dyan. Whether we like it or not, whether we lend a blind eye to what is happening now and what are to happen in the weeks and the months to come, meron pong tidal wave of inflation. Pero dito muna tayo, ang ating pong pamagat, political prostitutes. Political prostitutes. Kaya ulitin ko, sana ho yung mga nasa Facebook, sumali po kayo sa ating interaction, magpadala po kayo ng comment, mag-share po kayo, mag-react, at mag-follow. Ganun din po yung nasa YouTube para po maging interactive. I'm learning a lot from you. I'm learning a lot from you, from your comments, from your suggestion. I'm trying to read all of them as much as I could. Sana'y patuloy kayong sumubaybay sa Facebook at YouTube, mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. So, political prostitute. Ano ibig sabihin ng political prostitutes? Who are these so-called political prostitutes in our midst today? Ang political prostitutes, pagka chinek po ninyo ang kahulugan niyan, ang ibig sabihin po niyan, yung mga politiko na walang paninindigan, walang firm values, wala pong malinaw na loyalty, palipat-lipat ng loyalty, palipat-lipat ng political party, common po yan dito sa ating bansa. At yung kilalang mukhang pera, yung tumatanggap ng male-maleta, yung nagbebenta ng kanilang dignidad, ng kanilang pagkatao, ng kanilang prinsipyo, at pati na ang kanilang boto. Boto saan? Boto ho kung merong kinakailangang ipasang batas, at ngayon, pag-uusapan natin, political prostitutes in relation to the ongoing sham hearing diyan sa House of Representatives Committee on Injustice. Pag-usapan natin yan dahil marami pong nagtatanong ano na ang direksyon at patutunguhan nitong sham hearing ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Na yun nga ho sa mga usap-usapan, talagang naglaganap, lipana po ang political prostitutes, lalong-lalo na pag pinag-uusapan natin itong sham o haka-haka, kabulaanan at panay kasinungalingan na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Historically, when you speak of political prostitutes, it signifies political inconsistency. Di ba? Political inconsistency. Makikita natin, iba yung sukatang ginamit doon sa talaga namang pasok at malinaw na impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, at iba rin yung panukat na kasalukuyang ginagamit dito sa basura, mere scrap of paper at haka-haka at bulilyasong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito pong political prostitutes are characterized by their unreliability. Hindi mo pwedeng panghawakan yung kanilang salita, hindi mo lalo sila pwedeng pagkatiwalaan, and yung kanila pong lack of integrity. Sabi nga ho, pagka ikay nakipagkamay sa political prostitute, pagkabitaw ng kamay mo, pag kumamay ka, nakipagkamayan ka sa mga political prostitutes, pag naghiwalay po yung kamay ninyo, bilangin nyo agad yung daliri ninyo. Siguraduhin nyo, bago kayo kumamay, 5 yan. Pag kayo'y kumamay at pagkatapos niyan, siguraduhin po ninyo. Because when you deal with political prostitutes, pag kayo po'y nakipagkamay, malamang pati daliri nyo mabawasan. Yan po yung kalunos-lunos, kalungkot-lungkot na pagsasalarawan ng isang political prostitute. Ito po yung isang taong ibinenta niya yung kanyang sarili. Yung talagang wala na, may presyo ang lahat, may presyo ang boto, may presyo yung pagsasalita, may presyo yung pananahimik, may presyo yung pagtatanong. Yan po ang
political prostitutes. At marami po niyan sa ating kasalukuyang konteksto, hindi lamang ngayong 20th Congress na nakikita natin, hindi lamang sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi lamang noong 19th Congress. Ito po ay yung political prostitutes, matagal na po ito. In fact, meron na pong mga House Bill para po buo yung lagyan natin ng konteksto. No? Meron na pong House Bill. In fact, the House Bill that were filed before in the House of Representatives, ang title po niyan, Anti-Political Prostitute Act. Ano, meron na yan. So yung mga tatamaang kongresista at senador, wag ho kayong magagalit dito sa ating pagtatanghal, ating pamagat ngayong hapon, political prostitutes. Marami po yan, lalo na in the light and in the context of the impeachment hearing, yung sham impeachment hearing, yung kabulaanang pagdinig diyan sa kabulaanang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte na pinamumunuan ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Meron na pong na-file nung araw yung Anti-Political Prostitute Act. Ang author po niyan para fair, dalawang House Bill po yan, isang House Bill 1536 at House Bill number 77. Yung House Bill 1536, ito po ay na-file noon ni dating Congressman Ace Barbers. For fairness and objectivity, dahil yun naman po ang ating tinig maisog, we demand for transparency, accountability, peace, and security. So we're giving everyone their fair shake and fair share. If we have to mention, and we will mention. Yung House Bill 1536, ang nag-file at may akda po niyan ay si dating Congressman Ace Barbers. Yung House Bill number 77, ang nag-file naman po niyan ay yung namumuno ng DH Party List. Kasama ko rin dito sa Quezon City, si Congresswoman Bernadette B.H. Herrera. Ang title po ng mga batas na yan ay yung Anti-Political Prostitute Act. So alam nila, yung mismong mga kongresista, alam nila maraming political prostitutes sa kanilang hanay. Nakikita nila yan eh. Yung envelopmental legislation, magpapasa ng batas basta't merong sobre. Ngayon nga ho, wala nang sobre. Wala na rin paper bag or plastic bag. Maleta na. Hindi ba? Maleta na. Ganun din, nakita din nila na ibinibenta yung boto, ibinibenta yung pagkatao, ibinibenta yung dangal. Ayan po ang paksa ng kanilang House Bill. At yan din po ang paksa natin ngayon. Again, in the context and in relation to the ongoing pagdinig kuno ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Kasi nga po, noong Marso, itong Marsong ito, sinimulan po hindi ba ng mababang kapulungan yung pag-imbestiga at pagdinig pagdating po sa form and substance. Yung form, ibigay na natin yan. Aprobado yan. Madali naman yan. Templated yan. Diba? Yung form, ibigay na natin. And sabihin na natin nakapasa pagdating sa form. Dapat lang. Napakahina naman nung magfa-file kung sa form pa lang, lagpak na. No? Pero yung substance, ibang usapan yan. Nagproseso po itong Committee on Injustice. That's why I'm referring to them as the Committee on Injustice dahil ano po ito recycled impeachment complaint. Recycled impeachment complaint. At sila ay nagsabing sufficient in form, again, hayaan nyo na yung form, pero pagdating sa substance, wala naman pong clear and convincing evidence to warrant an affirmative vote para po magsabi sila na mayroong sufficiency in substance. Doon po nagsimula yung pagiging Committee on Injustice ng Committee on Justice ng House of Representatives. And anyway, sinabi na po nila na meron niyang may sufficiency in form and substance. Pinagpag-utos sila na kinakailangang sumagot si Vice Presidente Inday Sara Duterte at marami na nga pong nagdiskurso dito. Nag-file naman po si Vice President Inday Sara ng kanyang consolidated verified answer ad coetelam. Ito rin po yung ating diniskurso na last week. Ano ba yung ibig sabihin ng ad coetelam? Kasi po kami mga abogado,
pwede naman pasimplihin, gumagamit pa ng mga Latin terms at kung ano-ano pa. But yun nga po ang ating layunin. Maiangat ang antas ng inyong kaalaman, maiangat ang antas ng ating pampublikong diskurso at maiangat ang inyo pong pangunawa sa mga mahalagang usaping panlipunan para lahat kayo kasali at hindi po tayo parang sinulid kung saan lamang po hilahin ng naratibo ng Alyansang Akbayan Marcos Jr., ng Alyansang Makabayan Marcos Jr., ng Alyansang mga banal-banalan at Kainsaba at Marcos Jr., susunod po tayo sa kanilang naratibo. Hindi ho. I'm hopeful I'm able to impart to you and give you relevant, incisive, timely, and rightful information para po magabayan kayo. Ano ho? Ang ibig sabihin lang po ng ad cautela, meaning with an abundance of caution. No? Nung nag-file si VP Inday, siya po ay nag-file, hindi ho dahil isinantabi na niya o isinuko niya na yung issue or question ng jurisdiction. Hindi po, lagi pa rin nandiyan yan, yung nananatili po na yung kanyang tindig na walang jurisdiction ang Committee on Injustice na magpatuloy pa sa pagdinig ng sham complaint, or yung bulilyaso o haka-hakang complaint. At hindi rin po wini-waive. Not in any way, not even for a moment, not even for a second, wala pong waiver ng anumang objection si VP Sara Inday dito sa kanyang pagsa-file ng kanyang tugon dito sa haka-hakang impeachment complaint laban po sa kanya. Kaya lamang po siya tumugon para po hindi siya sabihing in default. No? Parang sa basketball po yan. Hindi ka pwedeng hindi lumaban, magpadala ng first 5 mo, kundi made-default ka. Natalo ka ng walang laban. Natalo ka dahil in default ka. Hindi po. Hindi po yun ang direksyon ni VP Inday Sara. Kaya siya po ay nagsumite ng kanyang answer to avoid default while pag binasa po niyo yung kanyang tugon, pag binasa niyo yung kanyang tugon, she filed yung kanyang answer to avoid default while formally objecting to the process. Ito po yung kanyang final. Kaya ito po yung ating tinatalakay ngayon. Political prostitutes. Ano po yung nangyayari? Sige pa rin po ang pagdinig. Ay meron po tayong comment. Maganda raw po yung ating audio ngayon at good mic. Maraming salamat. Kay Miss Pam ng third floor, rinigaluhan po ako ng mikropono. Magandang mikropono dahil namamalat po ako at namamaos kapag yung audio lang ng computer. So meron na po tayong external microphone ngayon. I hope you can hear me better. Si Lil June Santillan Banlat. Clear naman daw si VP Sara sa COA. Totoo ba? Lil June Santillan Banlat, nandito rin po sa kanyang tugon. Ayun nga yung diniskurso natin nung huli. Meron pang pending petition for review. Yung naging findings po. Halimbawa po, merong finality at sabihin ng COA, talagang yung notice of disallowance ay wala iyon. Pwedeng isang tabi at in order lahat ang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President, specifically yung kanyang confidential funds. Ano ngayon ang mangyayari pag magpatuloy at hayaang patuloy itong kabulaan ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Inday? Yung dapat pong pinaka-prudent na pamamaraan, suspend the hearing first. Wala naman pong iniiwasan si VP Inday Sara. In fact, sabi niya, kung may kasalanan na harapin niya. Kung may pananagutan niya. Pero malinaw din po sa naging desisyon ni Senior State Justice Marvick Quionen, hindi mo pwedeng i-shortcut ang process dahil lamang naglipa na ang political prostitutes. Diyan sa mapulungan at bahagi po diyan ay yung mga nagdumidinig sa kasalukuyang impeachment complaint na nakapending o nandyan po ngayon sa Committee on Injustice. Ngayon, wala po kasi ang malinaw ang naging posisyon ng defense team po ni Inday Sara
na walang ultimate facts. Ano po yung ultimate facts? Yun po yung mismong krimen na inaakusa sa'yo. Ano? Kasi bawal sa kahit anong pagdinig, lalo na sa impeachment. Bawal po dyan yung base sa haka-haka ni Laila de Lima, haka-haka ni Father Flavi, yung padri-padrihan, hindi ba? Yung binasbasan pa ng holy water, yung kanyang complaint, alam ho nyo, pang-aabuso na po yun sa aming mga Katoliko, nakasuot pari pa, hindi naman po ito labanan ng relihiyon o paniniwala. Kung gusto mo mag-file ka, pero wag mo nang kalad ka rin yung relihiyon. Again, I have all the right to comment because I am a Catholic, so nakikita kong nasasalaula yung aking faith dahil po may mga mapagpanggap na banal-banalan, pwede ko rin po silang punahin. Kagaya ng maling paggamit nila sa pulpito o pagka may homily o pag may sermon. Ang sermon po ng mga iilang tiwaling miyembro ng simbahang Katoliko, yung mga tiwaling CBCP, patungkol pa rin kay Tatay Digong, patungkol pa rin kay VP Inday Sara Duterte, pero tahimik sila sa talamak, garapalan at harapang korupsyon at kurakot ng Bongbong Marcos administration. Tahimik sila sa pagnanakaw na ang itinuturo unang mastermind ay si Saldico. Saldico, talagang yan ay may kasalanan sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Pero ganon din si Martin Romualdez. Huwag ho kayong papayag na matabunan ng oil crisis at global economic crisis itong flood control funds anomaly ni Bongbong Marcos, itong ghost flood control projects ni Bongbong Marcos, at itong pagnanakaw sa ating national budget na trilyon-trilyong piso. Yan pa rin ho ang mainit na usapin na hindi ninyo dapat kalimutan. Lately, I have noticed, panay ang labas ng press release ni Martin Romualdez. Akala niya ho yata, naabsuelto na siya. Wala naman pong naniniwala sa ICI, kundi ang chairman lang nito. Iniwanan na nga siya ng kanya mga miyembro, hindi ho ba? Last man standing na lang Anong nangyari? Naobliga silang i-fold up. Why? Sabi po ni Bongbong Marcos, tapos na raw yung mahalagang trabaho ng ICI. Anong natapos? Hanggang ngayon, walang big fish. Walang big fish na nakakasuhan. Wala. Si Martin Romualdez, laya. Si Saldico, laya. At yung marami pang papangalanan ho natin muli mamaya. Si Adrian Bersamin, ni minsan ay hindi ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Si Mina Pangandaman at si Trijib Olaybar, pinagtakpan na rin. Si Manny Bonoan, laya pa rin. Diba? So makikita natin yung Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro, poster boy ng corruption ni Ping Lacson. Wala pa rin kaso, malaya pa rin. Aktibo pa diyan sa ginagawang pagdinig ng sham or huwad or peke or budol na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte. And going back, kaya nga po political prostitutes, ibinenta na po yung kanilang mga prinsipyo kung meron man. Ibinenta na po yung kanilang dignidad kung meron man. Ibinenta na po yung kanilang pagkatao kung meron man. Anong kapalit? Personal. Personal na kapakanan nila, pera, at dagdag pa o higit pang kapangyarihan. Itong mga political prostitutes, huwag po ninyong kalilimutan. Kayong mga mahal kong kababayan, tingnan po ninyo ang galaw, ang kilos at boto ng inyong mga kongresista kada distrito. Yung party list po kasi, ang problema natin sa party list, ang kausap lang naman dyan si Chairman Technical Glitch Garcia So wala pong malinaw na mandato yan except for a few. But majority, if not most of them, kausap lang yan COMELEC. Kaya ang ating pong pakikipag-usap po ngayon sa inyo, yung mga regular district congressmen and women. Lalong-lalo na sa Island of Mindanao at Island of Visayas. Bantayan po ninyo yung kilos, galaw at boto ng inyong mga mambabatas.
Pagkaho, lalong-lalo na sa Mindanao at sa Visayas, hindi po dapat talikuran ang kapwa ninyo, Mindanaoan, na si Inday Sara Duterte. Bantayan po ninyo yung mga kongresistang magiging political prostitutes. Kung sino man po sila, huwag nyo na pong ibalik sa Kongreso pagdating ng 2028. Bantayan ninyo, singilin ninyo. In fact, ngayon pa lang pwede na ninyong katukin eh. Congressman, bago ka bumoto, pwede ba magpa-public hearing ka sa ating distrito? At kausapin mo ang ating mga mamamayan sa distrito at tanungin mo kung anong dapat mong iboto. Anyway, yung title po nila, representatives. Sila po'y kinatawan lang natin. Hindi nila pag-aari ang distrito, hindi po nila tayo, hindi po nila kayo, tau-tauhan. Sila po'y kinatawan lang natin. Sila ay ating mouthpiece lamang pagdating sa Kongreso. Kanya hindi sila dapat maghari-harian. Yung usapin po ng impeachment is a very, very important constitutional process that should not be played with and played around by these political prostitutes. Dapat obligahin niyo sila. Magpatawag kayo ng town hall. Congressman, magpatawag ka ng town hall sa ating distrito. Ating pag-usapan yung inyong ginagawang maling direksyon ng ating bansa. Mantakin ninyo, bago po tayo nag-live, ang halaga po ng piso kontra dolyar, bago po mag 5 p.m. kanina, 60 pesos and 50 centavos na. Nagsara po ito over the weekend ng Friday ng 60 pesos and 10 centavos. Kanina po bago po tayo mag-live 5 p.m. nagtanong po tayo ng halaga ng piso kontra dolyar 60 pesos and 50 centavos na ho. Patuloy po yung pagdaus-dos ng halaga ng ating piso, ng halaga ng ating pananalapi. Tapos ang tugon ng Malacanang, wala pa daw krisis. Sabi ni Bongbong, normal pa raw ang lahat. Normal ang lahat. Imbis po atupagin kung paano natin masiguro ang supply ng ating produktong petrolyo kung hindi po maraming opisina, maraming hanapbuhay, maraming factory, maraming industries ang titigil ng kanilang araw-araw na produksyon. Bakit? Wala po tayong enough fuel or petroleum products para po paganahin yung ating mga equipment, pati na ang ating kuryente. Yung ating pong pinag-uusapan, yung pinag-uusapan po ng Committee on Injustice, ganun pa rin ho. Ang sinasabi nila, importante daw. Mas importante pa ho sa kanila yung impeachment ni VP Inday Sara kesa tugunan yung kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nakikipagsapalaran diyan sa gitnang silangan. Yung mga overseas Filipino workers, yung ating mga seamen na nakasakay po sa barko, yung mga seafarers natin, at syempre, yung pamilya ng ating mga mahal na overseas Filipino workers na nag-aalala po sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kagaya po ng ating mga kababayan sa Kuwait, si Myra Abdullah ng Hakbang ng Maisog Kuwait. Kausap ko lamang din ho kanina bago mag-live. Ang sabi niya, talagang salungat po na yung aming pag-uusap dahil may time difference po ang Kuwait at ang Pilipinas. Pero sabi niya, higit pa roon, Attorney Vic, iba na rin ho ang oras ng tulog namin. Sapagkat yung kanilang trauma, pag narinig po nila yung sirena or yung air siren o yung babala o yung hudyat na meron na naman paparating na missile, hindi na po sila makatulog eh. Siyempre nga naman, papalo yung adrenaline and then hindi mo na, lalo na kung lumapag yung bomba o yung missile dyan po sa Kuwait. Sirang-sira na po yung tulog nila at karamihan doon sa mga pinagtatrabahuhan nila ay sarado. Wala pong katiyakan kung kailan magbubukas. Wala rin katiyakan kung hanggang saan sila ay kayang patuloy na pasahurin ng kanilang mga employer. And yet, these political prostitutes, pangunahin po sa kanila yung kanilang galit, ngit-ngit, poot sa Duterte brand of leadership. Kanya ginagawa nilang lahat para matisod, mapatid
si VP Inday Sara Duterte. They are doing injustice to us Filipinos. Sila po'y pasahod natin. Subalit sila'y pabigat na. Wala po silang ginagawa na to mitigate o maibsan yung paghihirap ng bawat pamilyang Pilipino. Kagaya na lamang po ng ating mga kapatid na nasa industriya ng public transport. Whether they be operators, sa pool din po ang operators eh. They are dependent on their drivers. Jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, lahat. Ano ang political na tugon ni Bongbong Marcos? Una-una, yung Select Tricycle Organization sa Metro Manila. Binigyan ng tigli 5,000 piso. Wala po yun. Wag po kayong humanga, wag po kayong magpasalamat. Nakita naman ng sambayan ng Pilipino. Sa Caloocan, habang namumudmod ng 5,000 fuel subsidy, ano ang isinisigaw ng ating mga mahal na tricycle drivers? Duterte, Duterte, Duterte. Bakit? Hindi na po ma-contain. Kahit pa yan ay maglabas kayo ng pera, hindi na po mapipigil. Talagang walang maipakita ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Because these political prostitutes, again, are very much busy with their sham impeachment hearing there in the Committee on Injustice. Imbis na tugunan, paano tayo makapagbigay ng mas malawak na fuel subsidy, hindi lamang sa mga nagtatrabaho, nagmamay-ari at operator ng public transport, kundi pati sa mga araw-araw na mananakay. Hindi lang naman yung driver ang nabibigatan at yung public transport operator, pati po yung everyday commuter. Bakit? Again, before we start our podcast today, ang halaga po ng piso kontra dolyar ay bumagsak na namang muli into 60 pesos and 50 centavos. Malaki po iyon. Malaki po iyon. And yet, anong tugon ng Malacanang? Wala pa daw krisis. Dahil wala naman daw pong problema sa supply at marami daw pong supply. In fact, over the weekend, nagpalabas po sila ng propaganda. Ito si Bongbong Marcos, panay propaganda lang ho ito. Naglabas siya ng dalawa dyan sa mainstream media. Una, nakapag-secure daw tayo ng 300,000 barrels or bariles ng langis. Alam po ninyo, again, dito sa Tinig Maisog, ang nais po natin, may angat ang antas ng pampublikong diskurso. Lagyan po natin ng tamang konteksto. Yung 300 bariles ng langis, ito po ay mas higit na mababa o maliit sa bilang ng ating araw-araw na kinukonsumo. Salamat po kay Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao for this information, which I have verified myself and research on. Ang Pilipinas po, ang ating pong kinukonsumo na bilang ng bariles ng langis araw-araw ay 400,000 barrels. So, yung ipinagmamayabang ng incompetent energy secretary na meron daw tayong na-import na 300,000 bariles, kulang pa nga ho yun ng pang-isang araw natin. They're trying to project an aura of calm. Ang problema ni Bongbong Marcos, kagaya ng krisis sa langis at ang global economic crisis, meron po siyang krisis pagdating sa kanyang integridad. Wala na pong naniniwala kay Bongbong Marcos. Kagaya din po yan ng kanyang mga troll. Yung mga troll na nabubuhay sa kakarampot na suhol mula kay Bongbong Marcos, tell us now, the majority of the Filipino people, kayo ba'y hindi nakakaranas ng sakit sa bulsa nitong sunod-sunod na higanting pag-angat ng presyo ng produktong petrolyo? Kayo ba ay hindi nasasaktan dito sa paparating na pagtaas ng singil ng kuryente, yung paparating na pagtaas sa singil ng tubig, yung pagtaas ng mga presyo ng pamilihin, ng pangunahing pamilihin, di ba? Nabubuhay sila sa kakarampot. Pero alam ko naman, araw-araw, nararamdaman nila ang krisis. Kaya lang, alam ho ninyo, pagka ikay mangmang, pagka ikay nabatuhan lamang ng tira-tira ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sunod-sunuran ka na lang. Batiin ko lang muna si Renz Lawas ng Ireland.
Maraming salamat. Si Thea Hison from Dubai. Thea from Dubai, I know you're watching, hindi lang malinaw yung pagkasulat ng pangalan. Si Mel Pantonial ng Singapore, si Belinda Ono ng Nagoya, si Lucy Contour ng Netherlands, Mayonnaise, loud and clear from Hong Kong, Solid Duterte. Ganda po ng mikropono, medyo hindi po nababatak yung ating boses. Si M. Yas Di Serna, Cagayan de Oro, mabuhay po kayo. Si Leonardo Concepcion, Nona Castillo, may God protect and guide you in all that you do to save our country from the demonic gangsters. Nakakasuka ang gawaing masama. Salamat po, Ma'am Nona Castillo. Oy, Nona Castillo, speaking of, ngayon ay birthday ng aking kaibigan, aking partner dati sa law firm, si Attorney Gabriel Gabo Castillo. Happy birthday sa iyo, partner, Attorney Gabo Castillo. Kasamahan ko sa University of Santo Tomas, the Royal and Pontifical University of Santo Tomas. Nung tinatanong po namin dati, ano ba ibig sabihin ng Royal and Pontifical University? Ang sagot lang sa amin, pabiro ng ibang professor, ay wag niyo nang paliwanag yan, basta the University of Santo Tomas or UST is the only university recognized in heaven. No, yung mga biro-biro nila nun. Si Myra, of course, si Myra Abdullah, Myra Taurus, si Ruisa Weng ng Kuwait, kasama po ito ni Myra Taurus. Si Nox Arellano Annalyn, agree ako dyan, attorney. Our faith should not be used ng mga nagpapanggap na alagad ng Diyos. Tama po yon. And please, yung mga katulad kong napapabilang sa Roman Catholic Church, yung mga Katoliko, please, iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po tayo nabubuhay nung panahon ni Padre Damaso, na hindi mo pwedeng kontrahin o magsalita ng harapan kontra sa mga banal-banala, nagpapanggap, mapagpanggap, at hindi naman karapat-dapat na leader ng ating simbahang Katoliko. Magsalita po kayo. Tapos na po yung panahon ni Maria Clara. You have to be more assertive now. Especially pag ginagamit po yung Sunday Mass or any Mass for that matter, yung homily, yung pulpito, ginagamit nila for their own self-serving or for their own aggrandizement or for their own political interest. Iba-iba naman po ang ating political leaning. Fine, natural yun. Yan ang diwa ng demokrasya. Pero para dalin mo sa simbahan, para dalin mo sa pulpito, at para gawin mong sermon, yung iyong imposition of your political leaning or belief, demonizing Tatay Digong, demonizing Inday Sara Duterte, demonizing any of the Dutertes, mali na po yan. We should fight back, we should push back. But then again, pagka I can speak for myself, ako ay every time I go to church, I want to hear the word of God, not the word or words of itong mga banal-banalan, itong mga sangprosanct na instrumento lang sana ng pagpapalaganap ng ating faith. But anyway, yun po, wag kayong si Nox Arellana Annalyn, don't lose hope and higit pa ninyong patatagan yung inyong pananampalataya, pero wag kayong maging sunod-sunuran dito sa mga mapagpanggap na alagad umano ng simbahan. Si Ken 14, mabuhay ang pagiging patriotic mo. Sana dumami rin ang mga katulad mo, Ken. Si Jocelyn Lingatong ng Qatar, si Kim Jeddah ng Saudi Arabia, at si Vilma Lagura ng Hong Kong. Marami pong salamat. Pati kay at Amara Timberline, maraming salamat. Si at Clarita Letran, this nation is led by Satan and demons. Huwag po tayong pumayag. Kaya nga po natin linalabanan, hindi ba? Si Devon, good morning. Ito maganda ito. At LC Robles, totoo po yan. Totoo po yan. Parang gusto ko na nga magtaas ng kamay at sagutin yung pari namin sa kanyang humili. Na madalas ko pong maranasan yan. Especially pag I feel it's already offensive because there are kids na alam po ninyo, minamind condition nila. And pinunta naman doon spirituality. Kaya wag yung gagawin yun. Well, let's rise above itong gutter
practice of faith nitong mga hunyangong banal-banala na ito. Ano? So anyway, balik po tayo dito sa political prostitutes. Wala. Pareho po sila nung mga banal-banala na nagpapaka-political prostitutes na rin in a way. Ano? Pagkat ito nga hindi pwede dun sa tugon ni Vice President Inday Sara, wala pong statement of ultimate facts. Ano ba yung aking kasalanan? Ito pong kanilang dinidinig ay base po sa haka-haka. Ito po'y base sa siguro, baka, alatsamba, o kaya yung fishing expedition. Ano po yung fishing expedition? Para po kayong nakakita ng mangingisda na ang dala ay pana, nasa gitna ng laot, nasa gitna ng dagat, at pilit na mamana ng dilis sa gitna ng dagat. Talaga pong naghahanap na lang ng ebidensya kahit wala namang mahanap na, di ba? Bakit natin pinupuna itong mga political prostitutes? Because it is already an insult and very insulting to the minds and knowledge at yung kaalaman po ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi po porke napairam kayong title na honorable o kayo'y congressman o representatives, pwede na po ninyong luko-lukohin ang inyong mga nasasakupan at kaming mga mamamayang Pilipino. Ano ba ang impeachment? Ang impeachment, mga kababayan, ay isang sagradong constitutional process na ang layunin ay papanagot to make high officials accountable. Di ba? Kaya nga very, very select and few at enumerated lang, exclusive lamang po yung mga officials na maaari mong maaring sumailalim sa tama at constitutional proseso ng impeachment. Presidente, vice-presidente, yung mga justices of the Supreme Court, yung COMELEC chairman, dapat nga po yan pa na unang na-impeach Di ba? Yan ang dapat ma-impeach. Di bale, sabi ko nga, marami na tayong nasaksihan na mga pangulo, dating pangulong kinasuhan, ikinulong. At pinakahuli nga, yung pagtatraidor sa kapwa nating Pilipino kay Tatay Digong. I hope the time will come, and I hope the time will come very, very soon. Makakita naman tayo ng isang COMELEC chairman na ikinukulong. Isang COMELEC chairman na pinapanagot. Yan naman ang diwa ng hakbang ng maisog. We demand for transparency, full accountability. No? I hope that day will come, and I hope that day will come very, very soon, na meron naman tayong nakikitang COMELEC chairman at yung mga kasama niyang commissioner na kasabot niya na ikinukulong, na aresto, kinukulong, pinapanagot. Ano? So ano ba ang impeachment? Ang impeachment po, it's a solemn legal duty. Constitutional process po ito to make certain public officers. Yun nga po, select lang yan, exclusive yan, yung mga maaari lang i-impeach. Accountable to the people based on the principle that public office is a public trust. Yan po yung naka-ukit, nakasulat, may garansya sa ating Article 11, Section 1 po iyan ng ating saligang batas. Yung public office is a public trust. Hindi po naintindihan ni Bongbong Marcos yan. Hindi ba, nung siya tinanong, bakit po hindi kayo po ba isang ayong magpasailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Alinsunod sa Article 11, Section 1, that public office is public trust. Hindi daw yan, ayaw daw niya. At wala daw kinalaman ang hair follicle drug test sa public office is a public trust. Yun nga po, ang essence nitong pinag-uusapan natin na kalokohan at haka-haka at katang-isip lang na impeachment complaint. Yung kay petition po na hinain ni Vice President Inday Sara Duterte sa Korte Suprema, ito po yung Sara Duterte case, yung tungkol po sa impeachment na ibinasura ng Korte Suprema, para lang po sa muling kaalaman ng mga political prostitutes diyan sa House of Representatives, mismo pong si Senior Associate Justice Marvic Leonin, uulit-ulitin po natin ito. Sinabi niya, the process of impeachment is
constitutional. Na ito nga po ay sui generis o katangi-tangi, natatangi, class of its own, walang katulad. Walang katulad ng impeachment. Sui generis, katangi-tangi, natatangi po yan. Siya lang, kakaiba. Kahit siya ay sui generis or kakaiba, it is a constitutional process. Therefore, it does not convert being a sui generis. Wag po kayong maniniwala yung naririnig ninyong, merong numero ang mga gusto mag-impeach kay VP Inday. Hindi lang po ito purely political. Hindi po nito na i-convert into purely political process ang proseso ng impeachment. Mahalaga po na alam ninyo ito para pag siningil ninyo, lalo na yung mga kongresista ninyo na boboto pabor sa impeachment ni VP Inday Sara, singilin natin sila. Hindi po ito insulated, hindi po ito isolated from the requirements of the Constitution. Ito po ay ayon sa isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ng Korte Suprema. In fact, ang sabi po niya, ito importante ito, and I quote, "Those who participate in the process," meaning yung proseso po na impeachment, mahalaga ito mga kababayan, kasi po meron silang gagawing pagdinig na naman, yung kabulaan ng pagdinig sa March 25. Sabi po sa desisyon doon sa Sara Duterte petition sa Korte Suprema, na desisyong isinulat po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, and I quote, "Those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment." Subukan ko pong pasimplihin. Ang ibig lamang pong sabihin niya sa Tagalog, yung mga kalahok po sa proseso ng impeachment, constitutional process, sila po ay accountable o higit ding may pananagutan sa taong bayan. Hindi lamang yung taong kanilang pilit na ini-impeach o pinapanagot. In this case, hindi lang ho si VP Inday Sara ang under the microscope or scrutiny ng taong bayan. Lahat po ng kasali, yung proseso, yung pagiging fair ng Committee on Injustice ng House of Representatives, at yung mga nais maging testigo, at yung mga nagdumidinig, yung bumoboto, pabor o hindi pabor. Lahat po ng kasali, sapagkat at the end of the day, while the Constitution provides that impeachment is a sui generis, a class of its own, katangi-tangi, walang katulad, kakaiba, still it is a constitutional process. Ngayon, sinabi po dito na hindi lamang si VP Inday Sara Duterte that is on trial. Pati po yung proseso. At bukod po dyan, yung mga kasali o yung gustong lumahok. Katulad nino, ito po yung binabandera nilang Ramil Madriaga. Yung Ramil Madriaga, ito po yung kasalukuyan ngayon nakapiit, nakakulong sa BJMP. Ano ang kaso? Bakit siya nakapiit? Hindi po simpleng perjury. Ito po yung nakapiit sa BJMP sa kaso ng kidnapping. Kidnapping. Yung Ramil Madriaga, para po alam ninyo, pilit sa naratibo ng mga takot na takot sa Duterte brand of leadership dahil papanagutin sila tiyak ni Inday Sara, ikukulong yan, dapat makulong ang lahat ng nagnakaw ng trilyong piso. Yung kanilang ginagawang star witness, kung saan nakaangkla yung tibay ng kanilang impeachment process, kagaya po ng naging desisyon, ulitin ko sabi ng desisyon ng Korte Suprema, yung mga lalahok, yung mga kalahok, yung mga tetestigo, yung mga nagdidinig, yung mga proseso na patungkol sa impeachment process, dapat ito ay as accountable as doon sa taong nais silang panagutin. Ramil Madriaga, yung star witness, nila Laila de Lima, si Flavi, yung pari-parian na nagbe-bless pa, gamit pa yung mga holy water. Buti hindi siya tinamaan nung pagbabasbas niya, baka umusok siya So yung Ramil Madriaga, ito po ay kasalukuyang nakakulong, nakapiit sa BJMP. Hindi po sa simpleng kasong jaywalking,
Hindi po sa simple kasong perjury. Ito ay nakapiit sa kasong kidnapping. Kidnapping ang kasong ang kadahilanan kung bakit yung Ramil Madriaga ay nakakulong ngayon sa BJMP. Yung kanya pong affidavit, yung affidavit nung Ramil Madriaga, ito po yung ginagamit ngayon nila Chairperson Luistro ng House Committee on Injustice. Yan po yung asa na ba yun? Ang pangalan niya ay si Luistro nga ng Batangas bilang chairman ng House Injustice Committee or Committee on Injustice. Yung affidavit ng Ramil Madriaga, ang ginagamit nila to establish sufficiency in substance. Again, ulitin ko. Sino ba si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga ay isang preso, nakakulong sa BJMP facility. Sa anong kaso? Kidnapping lang naman. Small time ang kaso niya. Kidnapping. Yan ang star witness laban kay VP Inday Sara. Marami pong salamat sa higit 1,000 live viewers natin sa YouTube. Please patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-share, mag-engage at mag-subscribe. Sa Facebook, patuloy po kayong mag-like, mag-comment at mag-react, mag-share. Importante po yun. At mag-follow sa Facebook. So sino yung Ramil Madriaga? Nakakulong po ngayon yan. Yan ang star witness nila. Diyan nakaangkla yung tagumpay ng kanilang huwad na impeachment laban kay VP Inday. Doon po nila, yun ang basehan nila to establish sufficiency in substance. Ito po mga political prostitutes. Baka ang pagkakaintindi nilang sufficiency in substance, substance po yung sinisinghot. Baka akala nilang sufficiency in substance, yung droga, yung sinisinghot, hindi po yun yung substance. Ang ibig pong sabihin ng sufficiency in substance, kung may sustansya ba, kung meron bang basihan, kung meron bang legal at constitutional na basihan. Itong impeachment laban kay VP Inday on the basis of the affidavit of Ramil Madriaga, again, nakakulong po ito, preso po ito sa kasong kidnapping. Sino naman po ang pantapat dito kay Ramil Madriaga? Again, following the decision of the Supreme Court that those who participate in the process of impeachment are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. So, meron pong affidavit si Colonel Raymond Dante P. Lachica. Colonel Raymond Dante P. Lachica. Kilala at respetadong miyembro ng Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas. Ano po ang ininabas ng affidavit ni Colonel Raymond Dante P. Lachica? Active pa po si Colonel Lachica para po sa kaalaman ninyo. Again, para po guided kayo. Hindi po tayo parang sinulid na kung saan hagipit, sanhilahin ng naratibo ng Malacanang, susunod po kayo. Hindi po. Sabi po ni Colonel Lachica sa kanyang affidavit, itong Ramil Madriaga, yung star witness nila Laila de Lima at ni Father Flavi, kumpari man yan, sabi po ni mismo ni Colonel Raymond Lachica, active po ito na sundalo po ito, colonel po ito. Si Madriaga was never part of the VP Security and Protection Group. Bakit po mahalaga yun? Unahin natin. Dahil sabi nitong Madriaga, siya daw po ay naging security detail, security aid at pinagkatiwala ang aid ni VP Inday Sara Duterte dahil siya nga po ay bahagi ng cordon or your security cordon or security detail ni VP Inday Sara. Ano po sabi ni Colonel Raymond Lachica? Never, hindi po niya sinabing Madriaga was not part. No? Ang kanyang term na ginamit, Madriaga was never part of the Vice President's Security and Protection Group.
as between a respected man in uniform, colonel, nagsisilbi sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Sa salita nito, laban sa salita ng isang preso, ng isang sabihin mo ng person deprived of liberty o PDL, na may kasong kidnapping, sino ang dapat paniwalaan? Sino ang kapanipaniwala? Yung nagbubuwis ng buhay o yung umaharap sa kasong kidnapping na nakakulong? Pangalawa, sinabi rin sa affidavit ni Colonel Raymond Lachica na itong si Ramil Madriaga was not or never an operative. Hindi po siya operatiba. Hindi rin siya asset. At hindi rin siya konektado sa intelligence or security units ng sinasabi ni Madriaga na siya ay naging bahagi. Okay. Malinaw po doon. Baka naman sasabihin nyo, ang mangyayari dyan yung word ni Colonel Lachica versus yung word ng isang nakakulong na sa kasong kidnapping. Maaari po niyong sabihin yan. No, maaari po niyong sabihin yan. Subalit, yung tinatawag po nating best evidence, kung naglalaban na po yung dalawang affidavit, bakit hindi mailabas upang mapasinungalingan ni Ramil Madriaga at nung kanyang mga handler itong affidavit ni Colonel Raymond Lachica kung siya ay talagang naging parte ng VP Security and Protection Group, kung siya ay naging operatiba ng Armed Forces of the Philippines, naging asset o naging konektado minsan sa kanyang buhay sa intelligence or security units, kagaya ng kanyang pagsasabi, ilabas niya. Dokumento. Ipakita mo kung anumang dokumento mo na ikay naging bahagi minsan ng Armed Forces of the Philippines. Specifically, ng VP or Vice President Security and Protection Group. Kaya po yung ating pamagat, political prostitutes. Paano mo mapapalusot yung affidavit nito sa pag-establish ng sufficiency in substance? Incredible. Witness may tuturing po ito. Nakakulong sa kasong kidnapping. Ngayon, yung kanya pong affidavit, pag binangga mo sa affidavit ng isang active colonel of the Armed Forces of the Philippines in the person of Colonel Raymond Lachica, he was never part of the VP Security and Protection Group. Hindi rin siya operative, hindi siya asset, never been part of intelligence or security units, kagaya ng kanyang pagkiklaim. Doon palang basag na eh. Therefore, walang sufficiency in substance. Dapat ibinasura yung basurang impeachment complaint. Dapat ilabas niya. Meron ka bang appointment? Meron ka bang serial number? Meron ka bang picture na ikay nagte-training, naka-uniforme, kasama mo yung chief of staff, yung hepe ng opisina, and so on and so forth? Dapat ilabas mo yan. Yung dokumento ng appointing you or your designation being part of VP Security and Protection Group. Pag wala iyan, basura rin yung affidavit mo. Pag basura yung affidavit mo, dapat itigil na ng Committee on Injustice yung kanilang kabulaan ng pagdinig kuno. Waste of taxpayers' money. We have to be more assertive, mga kababayan. We have to demand from our legislators, including from Bongbong Marcos, ano nang paghahanda ang ginawa mo dito sa hinaharap nating oil crisis at global economic crisis. Sabi ng Malacanang, wala pa raw krisis. Paanong wala? Bukas magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Siguro kayo hindi nyo nararamdaman kasi mali-maleta ang delivery ng pera sa inyo. Kailangan malaman ho natin ito. Huwag nating kalilimutan yung napakalaking kasalanan ni Bongbong Marcos. Ano po yan? Yung pagtatraidor sa kapwa natin Pilipino. Inihandog niya yung ating kapwa Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa kamay na naglalaway na banyaga. Wala namang kasalanan, wala namang jurisdiction. Pangalawa, yung araw-araw at patuloy na pagnanakaw, panggagahasa sa kaban ng ating bansa. Yung kanilang pagsasalaula sa ating pambansang budget, yung ating GAA. Huwag nating kakalimutan, daan-daang Pilipino namatay dahil sa baha. Hindi naman dapat nagbaha. Ninakaw pala yung flood control funds. Wala pala yung flood control projects. Ghost pala
o multo o katang-isip din nila yung flood control programs. Kagaya ng katang-isip na impeachment laban kay VP Inday. Ano ho? Ngayon, meron po tayong tinatawag na rules of court, yung Rule 130 Section 36, which I think akma po dito sa binibida nilang Ramil Madriaga na bukod sa incredible ang kanyang character at background dahil nga po ito'y nakakulong sa BJMP facility sa kasong kidnapping, sabi po sa Rule 130 Section 36, ang testimonya generally confined saan? Personal knowledge. Kailangan meron kang personal na kaalaman doon sa isang bagay na ikay nagte-testify. Ano? A witness can testify only to those facts which he knows of. His personal knowledge. Paulit-ulit po yun. Personal knowledge, personal knowledge. Doon pa lamang po sa paglalahad niya ng kanyang sarili at background na siya'y bahagi ng VP Security and Protection Group, basag na po iyon Pinasinungalingan na mismo ni Colonel Raymond Lachica. Dati po ito, I believe, naging hepe ng VP Security and Protection Group. Yung mismong hepe nagsabi, wala akong naging taong ganyan. He was never part of the VP Security and Protection Group. Colonel po ito aktibo. Ito po yung mga nagsisilbi sa ating bansa, yung nagmamalasakit sa ating bansa. Yung handang magbuwis ng buhay para po ipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating bansa. Ano? Sino po yung statement niyang kinakalaban? Ayun lang naman po nakakulong sa kasong kidnapping na nagtuturo po kay VP Inday ng kung ano-ano raw po ang partisipasyon niya sa VP Security and Protection Group. Ano? So dapat yun personal knowledge. Again, doon po sa desisyon ng Sara Duterte petition sa Supreme Court na napagdesisyonan na po ito, sabi rin po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ito po meron tayong mga basihan kasi nga dito sa ating tinig maisog, nais nating parte ng ating advokasya, maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, makapagbigay ng linaw sa inyong agam-aga, mabigyan kayo ng tama at napapanahong impormasyon. Sabi po doon sa desisyon ng kasong ito ni Senior Associate Justice Leonen on the topic of due process. Due process. Yung resolution ng articles of impeachment should be accompanied by evidence. Wala nga pong ebidensya. Babalik tayo doon sa laging pinipilit na mga complainants. Haka-haka, alatsamba, fishing expedition, baka sakali. Pagka ganun po ang direksyon ng hearing, di yung magiging hatol din dyan, haka-haka, baka sakali, base sa fishing expedition. Bawal din po yon. Hindi ba, natalakay na rin natin minsan dito, na yung mismong anak nung taong tinagurian, rinerespeto, si Jose K.P. Jokno, tinagurian pong Father of Human Rights. Si dating senador, dating DOJ Secretary, Presidential Commission on Human Rights, ito po yung precursor o yung panimula ng Commission on Human Rights at founder po ito ng FLAG, yung Free Legal Assistance Group. Ito po yung tinatawag nating talagang lumaban, nag-resist at lumaban sa martial law noong panahon ni Bongbong Marcos, yung KPP Jokno. Yung sinabi po nito, no cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. And yet, kahit napakaganda ng itinuran ni Jose K.P. Jokno, kabaliktaran naman ang direksyon ng kanyang anak. Yung kinatawan po nung alyansang Akbayan Marcos. Kasi po yung Akbayan, sumanib na po yan kay Bongbong Marcos. Kaya kung gusto po ninyong magpatuloy ang garapalang kurakot at korupsyon, sumanib po kayo sa alyansang Akbayan at Marcos. Kung gusto po ninyong magpatuloy itong mga ghost flood control project scam, trilyong pisong pagnanakaw, sumama po kayo
sa alyansang Makabayan at Bongbong Marcos. At lahat po ng political personality aligned with Bongbong Marcos. Magpatuloy ang nakawan kung yan ang gusto ninyo. Ano? So ito nga po, ang sabi ni Senior Associate Justice Jonen sa due process, dapat po yung resolution o yung articles of impeachment must be accompanied by evidence. Evidence po yung ebidensya, hindi po yung haka-haka, kagaya ng itinutulak ni Laila de Lima. Evidence should be sufficient to prove the articles of impeachment. Paano magiging credible yung Ramil Madriaga? Siya nga po ay nakapiit sa kasong kidnapping at pinasinungalingan na siya ni Colonel Raymond Dante Pilachica. Ano, bakit yung affidavit at yung payag ni Colonel Raymond Lachica ay hindi binibigyan bigat o timbang o bilang ng Committee on Injustice ng House of Representatives? Kasi nga po, babalik tayo sa ating pamagat, political prostitutes, political prostitution. Ano, yan ang nangyayari ngayon. Pangalawa, dapat daw po yung ebidensya sufficient to prove the articles of impeachment. Wala nga pong pruweba, and yet we're spending taxpayers' money every time they conduct itong gawa-gawa, haka-hakang hearing. Huwag po tayong pumayag. Sham complaints, kagaya po ng complaints, itong bulilyaso, haka-haka, at malisyosong complaint laban kay VP Inday, dapat po iyan idinismiss na agad-agad. Ano? Same complaint po ito nung last year. Yet, pinipilit po nila. Bakit? Ulitin ko takot sila dahil po sa panguluhan ni Inday Sara Duterte, talagang magkakaroon ng transparency, magkakaroon ng accountability at sisikapin niya magkaroon ng peace. Hindi lamang sa ating bansa, hindi lamang dito sa rehiyon, di ba, pati yung seguridad. Balik na naman po yung mga riding in tandem, nagnanakaw, cellphone, relo, naglalakad ka lang, balik na naman po. Ano? So, punta po tayo, since na we're talking about political prostitutes, at yung fairness at due process. Again, ito pong political prostitute term, ito po yung naging basihan na ng House Bill ni Ace Barbers at ni BH Herrera, ating pong kaibigan, nung sila yung nag-file ng kanilang termino, House Bill 1536 and House Bill 77. Ang title po niyan, Anti-Political Prostitute Act. Ano pong nais nito parusahan? Yung wala pong dignidad na mga politiko, yung palipat-lipat ng party, yung political turncoatism, yung pagpapalit-palit ng loyalty, yun pong nagbebenta ng prinsipyo para po sa personal gain, power, or money. Ano, kinakailangan din yung impeachment process, lahat po ng kasali dyan dapat credible. Puntahan po natin yung page 15. Ano? Page 15 nung affidavit nung 18 sundalo. No? Talakayin din natin yan. Yung page 15, para po lalagay natin sa konteksto itong pambubudol na nagaganap po sa Committee on Injustice. Ano? Dito po sa affidavit, nung 18 sundalo, page 15, no? Mag-deliver, basahin ko po paragraph 44. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen/congresswomen na naaalala namin sa ngayon dahil sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon, diba? Or palagi naman namin sila nakikita pagkausap nila sila ni Saldico, ano? O dyan sa Forbes Park o dyan sa House of Representatives, sa Manila Polo Club, Townhouse, Unit 8 or 9, or sa Forbes Park. Ano po ang linalaman nito? Pinangalanan po si Congressman Benny Abante. Ano? Pinangalanan si yung mismong pinuno ng House Committee on Injustice na si Hervil Luistro. Ano? Si Jinky Beatrix Luistro, pinangalanan. Pinangalanan si Janet Garin. Pinangalanan yung Paulo Ortega. Ano? These are just yung madami pong pangalan dito eh. 'Di ba? Stella Kimbo nandito rin eh. 'Di ba? O si Martin Romualdez nandito rin. Sandro Marcos nandito rin. Ano ibig nating sabihin? Dapat yung impeachment pati yung proseso credible.
Mano ba naman na binigyan pansin itong napakabigat na affidavit nung 18 sundalo? Alam mo ninyo, payag nga sila na magpatawag hamon ito sa House of Representatives, yung mga tatamaang political prostitutes, hamon ito sa inyo. Bakit hindi kayo magsagawa ng isang session? Kompleto kayo. Walang lalabas, na sa plenaryo lahat. And then, papasukin nyo yung 18 sundalo. Handa po sila na gawing police line-up. Police line-up po, diyan sa Kongreso. Paupuin lahat ng congressman. Yung rogue gallery, kung may tuturing, yung nagagawin na po sa presinto ng pulis, pagka ikaw po nagre-reklamo ng kidnapping, snatching, o kung ano man, bibigyan kanya ng libro yung mga larawan ng usual suspects. O kaya, kung may suspect, papasok ka sa isang kwarto, one way po yung salamin, papahilera yung mga person of interest or suspect. At doon makikita mo kung sino-sino pwede mo ituro. Ganon din po dapat na treatment ginawa rito. Magpatawag ng hearing, ilagay lahat ng kongresista sa plenaryo, regular district congressmen pati party list. At hayaan yung 18 na mga sundalo umikot doon ng buong laya at ituro yung mga hinatira ng maleta. Bakit po importante yon? Paano po tayo maniniwala sa proseso kung yung mismong chairman pinangalanan ng 18 sundalo? Hindi natin sinasabing tama lahat ang sinabi. Ang point po rito, pinangalanan ka sa isang affidavit na sinumpaan. Pinangalanan ka sa isang affidavit na inopen at inipresenta sa publiko. Mano ba lang naman na nag-inhibit itong si Luistro, itong si Janet Garin, itong si Ortega at si Abante, among many others. Di ba? Yung proper decorum and decency and delikadesa, alam ko pong wishful thinking, wala sila niyan. Pero mano naman, sana nag-inhibit. Bakit? Merong seryosong aligasyon sa iyo. Ano? Tumatanggap ka ng mali-maletang pera. Mali-maletang pera. Noong kasagsagan na ang direksyon ay i-impeach si VP Inday Sara nung huling kongreso. Ngayon, meron na naman. Hindi ba't may post si Maverick Congressman Lian Leviste ng 1st District ng Batangas, di ba? Meron siyang post. Meron daw pong bigayan ng 2 million pesos sa mga kongresista. 2 milyong piso. 2 million pesos bigayan sa mga kongresista para daw Lenten break allowance. Mga kababayan, hirap na tayo dito sa krisis na ating dinaranas, sa krisis sa langis at krisis sa pambansang ekonomiya at world and global economy. Namimigay ng dagtig na 2 milyon na allowance Lenten break. Ano ba ito? Allowance o suhol? Ito po'y base sa post ni Maverick Congressman ng 1st District ng Batangas na si Leandro Lian Leviste. So, ngayon, paano ba namang nag-inhibit itong mga inaakusahan? Bakit? Wala na po yung cold neutrality of an impartial judge. Paano ka pa magiging neutral? 'Di ba? Hindi lamang po dapat actually kang neutral, dapat yung perception that you are neutral and able to dispense justice, hindi dapat yan tainted, hindi dapat yan compromise. Pero ito, pinangalanan sa affidavit ng 18 sundalo ang dapat ginawa ng mga napangalanan at miyembro ng Committee on Injustice nag-inhibit. Take the case of Benny Abante. Pinangalanan, mali-maletang pera. Talo na, nanalo pa. Questionable rin yung pagiging kongresista nito Again, salamat kay Congressman tuloy, Chairman Technical Glitch, napapaupo yung mga talo at yung mga nanalo natatalo. So questionable na po ang integridad ng buong proseso at hindi na dapat magpatuloy. We are facing a serious global economic crisis. Domestically,
we are facing a serious oil crisis. Maybe not yet on the supply side, but I doubt, no? But on the continued and continuing rising prices of petroleum products. Ano ang pinag-aabalahan ng mga political prostitutes? Impeach Inday. Yan pa rin ang patuloy nilang ginagawa. Ang prioridad po nila ay walang basihan na impeach si Inday. Dahil nga po ito ay haka-haka, walang ebidensya, ang kanilang star witness nakakulong, nakapiit sa kasong kidnapping at pinabulaanan na ng isang aktibong colonel, miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Bakit pa po kinakailangan tayong maglustay ng pera nating mga Pilipino? Ano? So, dapat po dito, imbis na yung prioridad, yung sham o yung walang basihang impeachment laban kay VP Inday, ba't hindi na lang kayo mag-antay noong electoral process? Malapit naman na yan. Bakit hindi kayo lumaban ng patas sa halalan? Kung gusto ninyong biguin ang nais at isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, lumabang kayo ng patas. Bakit kinakailangan yung patirin o i-disqualify si VP Inday? Wala na po yung proseso eh. Dapat itong inaatupag ng mga political prostitutes kung paano maibsan yung nararamdaman nating bigat, itong sunod-sunod na pagtaas ng produktong petrolyo. Kasunod na po niyan lahat. Kakaroon na po ng tidal wave of inflation, maybe stagflation. Ano po yung stagflation? Magiging stagnant po yung ating economy at tataas po yung antas ng inflation. Tingnan po ninyo, patapos na po tayo sa buwan ng Marso. Yung first quarter of the year, patapos na. Yung ating pong GDP, maaring kasing taas o mas mababa pa sa GDP natin noong fourth quarter. Doon po papasok yung stagflation. Tatlong sunod-sunod na quarter, third quarter, fourth quarter, at itong first quarter, wala pa pong oil price increases noon, wala pa pong gulo diyan sa gitnang silangan. Issue ng korupsyon, hindi pa po tapos. Issue ng kurakot at korupsyon ng Bongbong Marcos administration, hindi pa po tapos. Dinagdagan pa nitong oil price crisis at yung global economic crisis. Babagsak uli ang ating GDP. Pag tatlong sunod-sunod na quarters na po itong bagsak, yan na po yung stagflation. Aangat pa yung ating inflation. So, ito po yung mahalagang usapin na dapat ay bahagi po kayo. Dahil taxpayers po tayong lahat. Ami Cabrera, watching from Saudi Arabia, mag-iingat po kayo. At watching from Japan, si Amihan Ganda. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Sa sahod na naman po kayo pagdating ng yung iba Agis 20, yung iba Kinsenas katapusan, yung iba arawan, yung iba lingguhan. Hindi naman po nagbago ang antas ng inyong sahod. Yet wala pong pakialam ang Marcos Jr. administration. Dalawa, yung sinasabi nilang meron nakapag-angkat tayo ng nakapag-secure tayo ng 300,000 barrels of oil. Bali wala po iyon. Ang ating pong consumption at least 400,000 barrels per day. 400,000 barrels of oil per day. Ano po yung propaganda nila? Just to make it appear that the government is on top of the situation? Wala po. Pangalawa, yung propaganda na nandoon po sa isang production company ng pagkain. Punong-puno po yung picture ng pagkain. Yun po ay pag-aari ng pribado. Hindi po yun naggagaransya na may supply sa merkado. Bakit? Hindi naman po libre yun eh. Yung nakikita ninyo mga pagkain na sinasabing we have sufficient supply of food. May sufficient supply, halimbawa meron. Meron pa bang pambili? At pangalawa, yun po ay pribado. Hindi po yun warehouse ng gobyerno. Natural, manufacturing company po yun ng pagkain. Dapat lamang na meron ka stock ng pinuproduce mo at malaking kumpanya po yun. So ito po ay budol. Kanya wag po kayong maniniwala na wala pa daw crisis. They're trying to pakalmahin ang sambayan ng Pilipino. Dapat naman. Ang problema lang nila, wala na po silang kredibilidad. Ano ang ginawa niyong pagsasalaula sa trilyon-trilyong piso ng mga Pilipino? Yung pisong fare increase ng mga driver. Linaban mo na, binawi mo pa. Piso na lang ho yun.
At hindi magagalit. Ako nakakatiyak ako, nagko-commute din ho ako paminsan-minsan. Hindi magagalit yung mananakay sa 1 peso increase. Bakit? Pareho lang naman po sila ng mga driver, hirap na eh. At alam nila yung presyo ng produktong diesel, kakaiba na. Wala nang kikitain, kaya po malawag yung kalsada rin. Kasi pwede pong pumasada pero wala na po silang pampasada. Sa news po ng GMA, yung mainstream media, minsan natatama naman ang releases nun. Meron silang pinakita na maghapong pumasada yung driver. Nagpakarga ng diesel, 1,000, 1,200 pesos. Maghapong namasada, ang kinita na lang po 56 pesos Maghapong kang namamasada, 56 pesos. Paano bukas? Yung 56, wala po 1 litro ng diesel yun. And then very selective yung pamumudmud ng fuel subsidy or ayuda. Binobola po tayo, linoloko po tayo ng mga political prostitutes. Yung mga kasama sa aparato ng korupsyon ni Bongbong Marcos administration. Si Rolly Balmes from Rome, Italy, Air Urcula. Salamat. Si Blue Lioness from New Zealand. Maraming salamat. Si At Beseshi, si Kiara Dizon, si Mr. Cheese, linisin ang Congress, linisin ang political prostitutes. Si Ami Emi, huwag tayong tumigil laban sa gangster na gobyernong ito. Si Benson Ragas ng Misamis Oriental, Benson, hi. Si Peta Vamapa ng Sarangani Province, si Dale Magtulis, Day of Reckoning for Garcia. I hope it comes soon, very, very soon. Primo, maayong hapon. Bong Rodriguez po from Iloilo. Maayong gabi. Primo, maraming salamat. Si Marivic Nepomuceno, Dubai. Okay kami dito. Sabi po ito ni Marivic Nepomuceno, nasa Dubai po siya. Okay kami dito, mas safe kesa sa Pilipinas at, tingnan ito inaalagaan pa ng gobyerno. Si Prince Chinito, the Philippines needs a statesman like you. Salamat po. Salamat. Happy birthday to my son Lawrence Pasos from Cecil Martin. Cecil Martin, happy birthday sa anak mo. Si Mamosto family, guys, pushback. Yes, we're doing our share in ayusin po yung maling naratibo ng administrasyon. Vilma Salvador ng Brunei. Speaking of Brunei, naglabas ng opisyal na pahayag ang City Information Head ng Davao City. Wala pong katotohanan yung nagpapakalat po ng balita na may delivery na raw ng langis or gasolina from Brunei to Dubai. From Brunei to Davao City. Wala pong katotohanan yon. Pinasinungalingan na po iyon. Fake news po iyon. Si Jetro Sanchez ng Monaco, si Romal Dosorio ng Brunei again, Maria Socorro Mejia, Italy. Lalo pong lumalalim ang problema natin. Lalo pa pong lalalim ito dahil wala pong ginagawang tamang hakbang, positibong aksyon ang administrasyon ni Bongbong. Si Senior Simon, tawag ko dyan sa Committee on Justice ay Kangaroo Court. Si Helber Glenn Garcia ng Macau, si Abacada, your contents are worth watching. Abacada, maraming salamat. Sana ay patuloy ninyong sa YouTube, patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-react, mag-comment, mag-subscribe at mag-share. At sa Facebook po, patuloy kayo na mag-react, mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-share. Si Jean Pindoro ng Switzerland. Hello, Jean. Si Crisoligo Bunyaw, lalaban tayo hanggang sa dulo. Huwag po tayo magpapauto. At Sarah 7157 ng Netherlands, Nelisa ng UAE. Mag-iingat po kayo mga nasa gitnang silangan. Kagaya ni Liet ng Qatar, si Sharjan, magandang araw. Sa paboritong maisog na abogado ng bayan, Sharjam. Salamat. Si Helen Talanay ng Cebu, Virginia del Rosario ng Austria. Ay, yung isa kong kaibigan at kapitbahay, si Michael Jimenez. Michael Jimenez, tubong Taga Laguna. Maraming salamat sa iyo, Michael, sa pagsubaybay
at palagi ang pagbati sa akin pag tayo nagkakasalubong. Michael Jimenez, Tubong Laguna, aking kapitbahay, mabuhay ka. Si Agnes Bombita. Si Toby Chanco, guest kanina ng third floor. Hindi makapagsabi na si Bangag ang pinuno ng Corakot. Si Toby Chanco, maintindihan natin, hindi ho siya absuelto sa hindi niya pag-call out kay Bongbong. But to be fair dito kay Toby Chanco, yung pondo po ng kampanya na ginamit ng administrasyon, yung bilyon-bilyong piso, itong si Toby Chanco, nagsosoli po ito ng sobra, hindi po ito magnanakaw. We are not allies ni Toby. I've met him for sure. Kakilala kami. Pero to be fair to demand, again dito sa Tinig Maisog, while we demand for transparency and accountability, we practice fairness. Toby Chanco, hindi po magnanakaw ito. Dumaan sa kanya pera ng kampanya, na yung nga po yung sinabi ng mga sundalo ni Saldico na bilyon-bilyong piso, 8 billion na pangkampanya, di umano 1.2 billion na iiwan pa kay Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, kailan ka maglalahad ng katotohanan? Si dating ES, Lucas Bersamin, dating Chief Justice, kailan ka magsasabi ng katotohanan? Hirap na ang sambayan ng Pilipino. So sa bagay, si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, si Traigib Ulaybar, si Manny Bonoan, si Arnel Panaligan ng 1st District ng Mindoro, marami na kayong nakuha, hindi nyo nararamdaman. Yung nararamdaman naming ordinaryong Pilipino. Maawa naman kayo, isoli ninyo yung mga ninakaw ninyo. Isoli ninyo yung mga ninakaw ninyo. Yung mga mali-maleta, isoli ninyo. Si Rudy Mar Guerrero, maraming salamat. Attila 7070. Nagsakto ba na lang ang National Steel? Si Attila 77. Attila 7070, sabi niya, nagsarado na lang ang National Steel sa Iligan. Wala pang naitayo na riles kahit 1 kilometrong riles sa Mindanao and Visayas. Kasi nga po, trilyon-trilyong piso ang ninakaw. Tahimik pa rin ang mga tiwaling liderato ng CBCP. Umanib na rin sa korap at kurakot na Bongbong Marcos administration. Kagaya po yan ng alyansang Akbayan at Bongbong Marcos, alyansang political process